Pati sakit namamana din o hereditary kung tawagin. Halimbawa na ang sakit na diabetes na ayon sa pag-aaral, 80% ng diabetiko ay mula sa pamilyang dati ng dinapuan ng diabetes din. Ito ang sinapit ng pamilya Raka. Ang magulang ay pumanaw ng dahil sa komplikasyon ng diabetes, habang 7 naman sa 11 anak ay pare-parehong mga may sakit na diabetes. At habang patuloy nilang nilalabanan ang kanilang karamdaman, hindi maikakailang masakit manahin ang sakit. Once na nasa dugo mo na, tuloy-tuloy na yun eh. Continuous flowing. Kung tutusin, walang masama sa pagkain. Yun nga lang, Sarap yan. Bira ng bira. bawal sa magkakapatid na Eduardo, Malu at Marlene ang mga kinahihiligan nila. Lahat kasi sila diabetiko. Ito ang pinamana sa kanila ng mga magulang na nagmula pa sa kanilang lolo at lola. Naku, eto na po ang napakasasarap na mga pagkain. At ang masarap na pagkain, ang saring nakamamatay. Ano ang favorite nyo rito, Kuya Edward? Sa akin po yung alige, number 1 sa akin. Kayo naman, ano ang favorite? Yan, Ay, that's nako. my favorite. Ay, pareho tayo. Lalo na yung balat kung saan mataba. Nako. Kayo naman, ma'am. Chocolate, ang paborito niya. Ayun. Ang diabetes ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng asukal sa katawan na naiipon sa ugat at bumabara. Yung pagliit ng ugat na yon, nangyayari yun sa buong katawan natin. Kaya lang nga, meron nga mga particular organ na nagiging sensitive. Sa komplikasyon sa puso at kidney namatay ang mga magulang ng magkakapatid na Raka. Ito rin ang ikinamatay ng isa pang kapatid. Pinalalabo rin ng diabetes ang paningin. Ito ang kaso ng panganay na si Eduardo. Yun yung tinatawag nating diabetic cataract. Tumitigas yung pinakalente, no, dahil sa deposit ng mga sugar. Dating trabahador sa Saudi si Eduardo. Pero dahil sa diabetes, pati ang kinabukasan ng pamilya tila nanlabo na rin. 6 ang anak ni Mang Eduardo at lahat sila umaasa na lamang sa kikitain ng inang nanghihilot. Si Malu, noon malakas ang benta niya sa karinderyang ito. Pero dahil sa diabetes, Medyo nagtamlay. Number 1 na yung hindi ko na kaya yung pagluluto ng matagalan. magastos ang gamutan ng diabetes. 3,000 kada araw ang kailangan ni Malu noon para sa gamot lamang. Hanggang noong 1 taon, isang alternatibong gamutan sa diabetes ang nadiskubre ni Malu. Ang colon cleansing o paglilinis ng bituka. Gumanda yung pakiramdam ko, parang hindi ako sinusumpong ng high blood. Medyo luminaw ang paningin ko. Pag sinabi natin colon cleansing, lilinisin natin yung buong tract, no, ng malaking bituka. Ang problema sa colon, bawat araw na hindi ka dumumi, lumiliit yung size ng yung dumi. Didikit yun sa wall. Meron ding mga dumi na ibinabalik kasi yun eh. Sisipsipin niya pabalik sa system. So kaya pag ikot doon, iba't ibang sakit ang nararamdaman natin. Sabi nga po nila, kung pagkain ang nakakadulot ng problema sa katawan, pagkain din o mga likas na mga halaman at gulay, prutas, ang makakabigay sa inyo ng solusyon sa inyong problema sa katawan. Halimbawa, dito sa baso na ito, pinagsama-sama yung iba't ibang mga gulay, prutas, pero lahat sila pinili talaga para kontrahin ang problemang ibinibigay naman niya nitong mga ito sa Mario Joseph. Okay siya, subukan mo. Subukan mo lang. O hindi ba? Dahil din sa pulang inumin na ito, maiiwasan ng mga diabetiko ang pagkakaroon ng gangrene. Ang gangrene ay ang sugat ng mga diabetiko na hindi gumagaling. Lumiliit yung daanan ng dugo, yung mga ugat namamaga, nagkakaroon ng bara, hindi masyado nasusuplayan ng oxygen para gumaling. Noon ay hindi halos makalakad si Lola Josefina sa sakit at laki ng kanyang gangrene. Pero matapos lamang ang 1 buwang inuman ng pulang inumin, Epektibo talaga. Kaya biglang lumiit ang ano ko sa Diyos. Umiigil na dahil magana ang pakiramdam ko.
Nais ring subukan nila Eduardo at Marlene ang colon cleansing gamit ang pulang inumin para lalong mapabuti ang kalagayan. Pagkain ka ng kain at hindi tamang pagkain para sa isang may diabetes, nakakalala. Pero kung paminsan-minsan ka lang nakakain, mas malakas ang pakiramdam mo eh. Kaya lang, kailangan pa rin kumain with proper diet. Kamakailan lamang nadiskubre ni Eduardo na naipasa na rin niya ang diabetes sa panganay na anak na si Brian. Pero kung noon ay puno siya ng pangamba, ngayon, tiwala siya sa pamamagitan ng disiplina at tamang pagkain. Mapuputol na ang pagpasa at pagmamana ng perwisyong sakit sa susunod pang saling lahi. Mana